matakot, kabahan, sa mga kwentong nakakagimbal sa Kaistorya YouTube channel with daily post at 7 p.m. Dito sa Papa Dudu Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudu Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudu Stories. Dear Papa Dudu, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dear Papa Dudut, kumusta? Ako po si Valentin pero tawagin niyo na lamang po ako sa palayaw kong Valen. Nagmula sa Silang Cavite at matagal ko nang gustong sumulat sa inyo. Pero natatakot ako. Kasi kapag naitampok ito ay siguradong marami ang magugulat at hindi maniniwala sa akin. Iisipin ng lahat na nag-iimbento lamang ako ng kwento para magpasikat o magpapansin sa inyong programa. Pero hindi. Wala po akong intensyon na magpasikat. At lalong hindi ako magaling gumawa ng imbentong kwento. Ang ibabahagi ko po sa inyo ay totoong nangyari sa buhay ko at sa maniwala kayo o sa hindi. Papadudot, nagsimula ang lahat, may 1 taon na ang nakakalipas. Nakatira ako sa isang bahay located sa isang liblib na lugar. Mga 3 kilometro ang layo mula sa plaza. Kung saan ay maraming puno at malapit mismo sa misteryosong balon. May malapit ding ilog sa kinakatayuan ng bahay ko na umaapaw kapag bumabagyo at binabaha ang aming lugar. Pero kapag walang bagyo, kinakatakutan ang lugar namin. Wala kaming kapitbahay malapit kaya ang ilog ang tanging daan patungong bayan. Kahit gabi, ayos lang sa akin. Sanay na akong tumawid. Dito sa amin ay tahimik ang gabi maliban tuwing sasapit ang pista. Tuwing Agosto ay nagkakabuhay ang mga kalsada, may perya, may paligsahan, at may kantahan sa bayan. Pero sa kabila ng kasiyahan ay may parte ng ilog na hindi dinadaanan pag 10 oras na. 25 anyos pa lamang ako noon, Papa Dudut. Tahimik lang at mahilig sa mga larong perya gaya ng color game at bingo. Tuwing gabi pagkatapos maghakot ng mais sa kanyang taniman, dumadaan ako sa ilog para tumambay sa perya sa bayan. Gabi-gabi bitbit ko ang maliliit na headlamp na ilaw sa aking noo. Maliwanag naman ang buwan pero gusto ko pa ring may sariling liwanag sa daan. Ang headlamp ko ay may yellow na sinag. Sakto lang para sa madilim na kagubatan. Isang gabi habang naglalakad pa uwi galing sa perya ay may naramdaman akong ingay mula sa likuran. Parang may lumalangoy. Hindi, parang may tumalon. Pero walang tao sa likod ko. Tumigil ako, tumingin sa paligid, wala, tahimik. Nang bigla ay muling tumunog ang tubig. Napatalon ang puso ko. Mula sa matarik na bangin sa gilid ng ilog ay may kung anong tumalon. Hindi tao, hindi hayop. Mabilis, madilim at mabigat ang bagsak. Ang tunog ng tubig ay hindi lang basta lundag, parang may humahabol. Napatakbo ako noon, pero nagkunwaring kalmado. Baka lang hayop. Pero ang tubig ay parang may buhat ang tumalon. Parang hindi normal. At saka hindi mababaw ang ilog sa bahaging yon.
Kinabukasan ay pilit kong kinalimutan ang nakita, narinig at naramdaman ko. Sabay pa rin akong umalis papunta sa perya. Masayang gabi, panalo ako noon sa bingo. Nakauwi ako ng may bit-bit na manok at candy. Pero pagdating ko sa may ilog, narinig ko ulit ang tunog. May tumalon muli. Inikot ko ang aking ulo, nakailaw ang headlamp ko ng mga sandaling yon. Tumingin ako sa paligid. Ang punong saging sa gilid ng ilog ay kumikilos sa hangin. Pero may isa na nakayuko. Parang may nakadagan. Parang may anyo at muli siyang lumakad ng mas mabilis. Mas malakas ngayon. Nanginginig ang tuhod ko noon, Papa Dudut, at pinaharap ko ang headlamp sa direksyon ng ilog. At doon ko nakita isang nilalang, hindi tao, parang kambing pero nakatayo. May matulis na sungay, pulang mga mata at humihinga ng malalim at parang nakangisi. Tumakbo ako ng buong lakas. Hindi na ako lumingon. Hindi ako huminto kahit may tinik sa daan. Hindi ko naramdaman. Pagkarating sa bahay, sinarado ko ang pintuan, sinarado ang lahat ng bintana at tinakpan ng headlamp. Hinabol ako ng sigbin. Sa puntong yon, kumbinsido akong sigbin ang nilalang na yon. Ayon sa matatanda, ang sigbin ay isang nilalang na lumilitaw bago ang pista. Hinahanap nito ang mahihinang kaluluwa. Yung mahilig gumala sa gabi, yung naglalakad mag-isa at yung hindi marunong tumingin sa paligid. Ang pista ay salo-salo para sa tao at para sa kanila. Kinabukasan ay hindi na ako pumunta sa bayan. Takot pa rin ako. Ikinuwento ko ang naranasan ko kay Aling Mila, ang matandang albularyo na kakilala ko na nakatira sa dulo ng bukid. Napakunot ang noon ng matanda. Matagal nang tahimik ang sigbin. Pero baka gising na ulit. Bakit po sa akin lumitaw? Tanong ko sa matanda. Mahina ang puso mo. Sagot ni Aling Mila. Marami kang kinikimkim na takot. Hindi mo inaamin. Pinipili ka niya kasi gusto kanyang kunin. Huwag kang bumigay. Labanan mo gamit ang ilaw. Pinayuhan ako ng matanda na sunugin ang palaspas mula sa simbahan at maglagay ng asin sa harapan ng bintana. Binigyan din ako ng isang maliit na boteng may langis. Galing daw ito sa gubat ng mariit, isang uri ng anting-anting. Kinagabihan ay hindi pa rin ako lumabas, pero may narinig ako mga yapak sa bubong. Magaan, mabilis at paikot-ikot. Hindi pusa, hindi tao. Tumigil ako sa paghinga. Tapos ay may tunog ng pagkamot sa dingding. Dahan-dahan at parang naghahanap ng butas. Hinahanap ko ang bote ng langis at ipinahid ito sa bintana at pintuan. Mula sa maliit na ilawan sa kusina ay biglang bumagsak ang mga tasa. Parang may umipang malamig sa loob ng bahay. Mabilis akong nagdasal. Hawak-hawak ang boteng may langis. Ilang saglit pa ay biglang tumahimik ang paligid, Papa Dudut. Wala nang iyapak. Wala nang ingay, pati ang hangin ay huminto na. At doon ako napaupo at nanginginig pero buhay. Kinabukasan ay napagdesisyonan kong magsimba. Nag-alay ako ng kandila at nagdasal sa altar ng baryo. Habang lumalabas ako ng simbahan, may lumapit sa akin na matanda. Iba kay Aling Mila. Hindi ko ito kilala. Palen, hindi ikaw ang hinahanap niya. Pero ikaw ang nakapukaw sa kanya. Kaya ikaw na ang gusto niyang maging amo. Ang problema, ang mga nag-aalaga sa sigbin ay mga aswang. Gusto kanyang gawing aswang. Lalawayan kanya para maging isa kang ganap na aswang. Aniya. Kinilabutan naman ako sa narinig ko. Maraming katanungan ang gustong makawala sa utak ko. Pero na-bothered talaga ako. Kasi alam niya ang pangalan ko kahit na hindi ko siya kilala. Sandali.
paano nyo nalaman ang pangalan ko? Tanong ko sa matanda. Pero ngumiti lamang ito sa akin. Tapos ay parang may narinig akong tumawag sa akin mula sa malayo. Dahilan para lumingon ako. Nang balikan ko ng lingon ang matanda ay wala na ito. Kinilabutan ako ng husto. Pagbalik ko ng bahay ay pinasya kong hindi na muling dumaan sa ilog kapag gabi. Bumili ako ng bisikleta at iniikot ang mas malayong daan na may mga ilaw. Minsan ay matagal makauwi pero ligtas. Hindi na ako gumagala kapag 10 oras ng gabi. Makalipas nga ang isang linggo ay isang binatilyong taga-ibang sitio ang nawala. Huli raw akong nakitang dumaan sa may ilog galing perya. Dahil dito ay ipinatawag ako ng kapitan para magbigay ng babala sa buong baryo. Naging usap-usapan ang kwento ko. Hindi lahat ay naniwala. Pero maraming naging maingat. Marami ang umiwas na maglakad sa ilog kapag gabi. At tuwing pista, mas mahigpit na ang bantay sa mga kabataang gumagala. Lalong pinalakas ang dasal sa kapilya. Hindi man ko ginusto, ay naging tagapag-ingat ako ng baryo. Lumalim ang respeto ng mga tao sa akin. At sa kabila ng takot na naranasan ko ay mas naging buo ang loob ko. Mas naging matatag. Hindi lang para sa sarili kundi para sa iba. Samantala natapos ang pista at naging normal ulit ang takbo ng buhay sa bahay. Pero ako ay patuloy na kinakabahan dahil sa mga kakaibang nararamdaman ko pagkaraang makakita ako ng sigbin. Lahat ng paligid ko ay parang dumilim ang aura. Naging nakakatakot, lalo na yung sa bahagi ng balon. Ang alam ko ay wala na itong lamang tubig pero nakakarinig ako ng kaluskos at alulong sa loob ng balon. Hindi ko naman makuhang tingnan o silipin ang balon kasi inuunahan po ako ng takot. Pero isang gabi habang pauwi ako sa bahay ay napadaan ako sa balon. Katabi ng balon ay isang babae. Basa ang buhok na kaupo sa gilid ng lumang batuhan. Nakaputing duster at parang bagong ligo. Ngumiti siya, maganda, maputi, pero malamig ang kanyang ngiti. Nagulat ako at wala akong narinig na yapak. Hindi siya lumalakad pero para bang lumulutang ang anyo niya. Nilingon ko siya habang lumalakad palayo, nang muling lingunin ay wala na siya, papadudot. Parang nalunod sa hangin. Sa init ng tanghali ay parang bumalot ang lamig sa paligid. Napatakbo ako hanggang sa makarating ako sa bahay. Nagsara ako ng bintana at pintuan. At kahit na hindi ko nakikita ang labas ay alam kong nasa labas lamang ang babae. Ramdam ko talaga ang presensya niya, papadudot. Hindi lang siguro siya makapanggulo sa akin kasi protektado pa rin ang pangontra sa aswang at sigbin ng bahay. Hindi ako nakatulog buong gabi na naging dahilan para hindi ako makapasok noon sa trabaho ko sa bayan. Kinabukasan ay kasama ko ang tropa kong sina Jaime at Mark. Dinala ko sila sa gilid ng balon habang kinukwento ko ang aking karanasan. Dito ko siya nakita. Tumawa si Mark. Baka multo ng ex mo, bro. Nagtawanan kami pero bigla kaming natahimik nang may narinig kaming alulong ng aso na nanggaling sa loob ng balon. Ibang klase yung alulong, parang hindi normal na aso. May nahulog na aso sa balon? Bulong pa ni Jaime. Bigla ko naalala naman yung nilalang na nanggugulo sa akin kamakailan. Hindi aso yun. Sigbin yun. Babala ko sa kanila. Napatras kami dahil parang may gustong umakyat mula sa ibabaw. Tara na nga bro, yaya pa ni Mark. Umalis kami kaagad pero habang lumalayo kami ay parang may sumusunod sa likuran. Lumingon kami, wala, pero ang hangin ay amoy malansang karne o dugo. Hindi na ako mapalagay. Nang gabi ring yon ay napanaginipan ko ang babaeng nakita ko sa balon. Kasama niya ang sigbin. Nakatayo siya sa paanan ng kama ko. Basang-basa pa rin po ito. Ikaw, ang gusto niyang maging amo.
Sabi sa akin ng babae pagkaraan niyang lumingon sa sigbin. Gusto ko namang bumangon at sumigaw ng mga sandaling yon kasi parang hindi ko magawa. Naninigas kasi ang buong katawan ko noon at walang boses na lumalabas sa bibig ko. Gagawin kitang aswang para ikaw na ang maging amo niya, sabi pa ng babae sa akin. Mamayang kaunti ay lumundag siya sa aking kama. Sa ibabaw ko ay puwersahan niyang ibinuka ang bibig ko. Pinilit ko talagang makawala pero grabe ang paninigas noon ng katawan ko. Tapos mamayang kaunti ay ibinuka na ng babae ang bibig niya. At doon ay lumabas ang napakarami niyang laway. Sakto namang bumagsak yon sa nakabukas ko ng bibig. Nalunok ko ang lahat ng laway na sa tingin ko ay nasa isang baso. At nang matapos niyang ipalunok sa akin ang laway niya ay nagsalita ang babae sa akin. Maghintay ka lang ng ilang araw. Magiging aswang ka na rin, aniya. Tapos ay nagbago ang itsura ng babae. Naging halimaw ito, naging aswang at doon ko na-realize na hinawahan ako ng aswang. Tapos ay bigla siyang nawala sa isang kisap mata. Bigla naman akong nagising. Gulong-gulo noon ang isipan ko at bangungot lamang ba yun? Pero nang mapatingin ako sa aking unan, basa ito. Pawis? Hindi. Basa talaga, amoy laway pero amoy malansa. Kinabahan ako at nagdasal kaagad ako. Panginoon, ayaw kong maging aswang, pakiusap. Kinabukasan ay pumasok ako sa trabaho pero napaganitan ako ng supervisor. Dahil tulala daw ako at wala sa sarili. Napansin din daw nila ang kakaiba kong itsura. Namumutla daw ako at namumula ang mata. Nang hawakan ako ng supervisor ko, napagtanto niyang mataas ang lagnat ko. Dinala ako noon sa klinik pagkatapos ay pinauwi na sa bahay. Sa kabilang banda kahit na nilalagnat ako ay nagpa siya akong umalis muna sa bahay at tumira muna sa bahay ng mga magulang ko. At mga nakatira doon, sina Mama at Kuya Valdo. Agad nila akong inasikaso nang mapansin nilang may sakit ako. Pinagpahinga nila ako sa kwarto ni Kuya at doon na natulog na lamang magdamag. Pero isang madaling araw, nagising ako sa kaluskos sa kusina. Palihim akong sumilip mula sa kwarto, sa liwanag ng kandila ay nakita ko sina Mama at Kuya Valdo na tila may kinakaing hilaw. Parang atay at hindi ako gumalaw. Hindi ko rin alam kung takot ba o pagkabigla ang nangingibabaw sa akin. Kinabukasan habang nag-aalmusal kami ay tinapunan niya ako ng matalim na tingin. Alam namin kung ano ang sakit mo. Panimula ni Mama, huwag kang mag-alala, gagaling ka rin at magiging katulad ka na rin namin. Napatingin naman ako sa mama ko at kay Kuya Valdo. Doon ko lang napansin noon na may kakaiba sa kanilang dalawa. Pareho silang maputla at parang namumula ang mga mata. At kung dati ay masayahin sila, lalo na si Mama, iba na ngayon. Parang nakakakilabot na ang aura nilang dalawa. Alam mo Valen, sabi naman ni Kuya Valdo sa akin, darating ang araw, ikaw din, masasanay ka rin. Hindi ko na siya kinubo noon, pero sa puso ko ay may bumubulong na may mali. At hindi ako pwedeng maging bahagi noon. Lumipas ang ilang araw ay gumaan na ang pakiramdam ko. Pero may napansin akong kakaiba sa katawan ko. Parang bigla akong nag-crave sa karne. Dali-dali akong lumabas noon ng kwarto. Pero nadatnang kong walang tao. Pero napansin kong may mga iniwan sina Mama at Kuya sa mesa. Isang plastik ng hilaw na lamang loob. May nakasulat, kung gusto mong lumakas, simula mo sa simpleng tikim. Napalunok ako. Sa ilalim ng sulat ay may marka, hugis buwan na may mata sa gitna. Nang umuwi naman sila ay sinubukan kong tanungin si Mama tungkol sa mga nangyayari. Pero parang umiiwas siya, Papa Dudut. Hindi mo na kailangan malaman lahat, Valen.
Aniya habang sinasara ang bintana. Minsan, mas mabuting manatiling tahimik ang ilang bagay. Pero sa panahong yon, hindi na sapat sa akin ang pananahimik. Isang gabi hindi na ako nakatiis. Sumunod ako kina Mama at kay Kuya Valdo nang lumabas silang dalawa. Habang naglalakad ay nagtaka ako dahil hindi ko alam na lumalabas pala sila ng 10 oras ng gabi nang hindi sinasabi sa akin. Samantala sinundan ko siya hanggang sa dulo ng kakahuyan. Doon ay nakita ko silang nakaluhod sa harapan ng isang matandang lalaking nakasuot ng itim. May apoy sa gitna, may ritual, may dasal at may sigaw. Tumakbo ako pa uwi at nanginginig ako sa mga nakita. Hindi ko alam kung totoo ba yon o bangungot lamang. Pero pag uwi ko ay nandun sina Kuya sa pintuan ng kwarto ko at nakangiti. "Nakita mo na ano?" tanong niya. "Huwag kang matakot. Malapit ka na rin maging katulad namin. Hihintayin na lang natin ang darating na kabilugan ng buwan para maging isang ganap ka ng tulad namin ni Mama." Hindi ako sumagot pero alam kong kailangan kong umalis. Hindi ko kayang manatili sa isang bahay na nilalamon na ng kadiliman. Kinabukasan ay maaga akong umalis, bitbit ko lang ang bag ko, ilang piraso ng damit at hindi ko alam kung saan ako pupunta pero bahala na. Hanggang sa bigla ko naalala si Aling Mila, ang albularyong kakilala ko. Pinuntahan ko siya pero nanlaki ang mga mata niya nang makita niya ako. "Bakit po? May problema po ba?" Kinakabahang tanong ko sa matanda. "Iho, malapit ka nang maging ganap na aswang," sabi niya sa akin. Nanginig ang buong katawan ko. Mapipigilan po ba itong pagiging aswang ko? Ayoko pong maging aswang. Mapipigilan natin, pero gusto kong alamin kung paano ka naging aswang, sabi niya. Mamayang kaunti ay pumikit siya at kinuha niya ang 2 palad ko at tila pinisil-pisil yon. Mamayang kaunti ay may sinabi siya sa akin na ikinagulat ko. Ayon kay Aling Mila, nakita niya na isang babae ang dumating sa bahay kasama ni Kuya Valdo. Siya si Helen. Ipinakilala si Kuya Helen ang babae bilang kasintahan niya at magpapakasal na sila. Pero ang kakaiba sa babae, isa kasi itong aswang. At alam yon ni Kuya Valdo. Dahil sa pagmamahal kay Helen ay pinili daw ni Kuya Valdo na maging aswang para walang maging hadlang sa pagmamahala nila ng kanyang kasintahan. Samantala ay kinumbinse rin ni Kuya Valdo si Mama na maging isang aswang. Nung una ay ayaw nito, pero nag-insist daw ang kapatid ko. Sa uli pumayag daw si Mama pero sa isang kondisyon, kailangang isama din daw ako para maging isang aswang. Sa kabilang banda ng mga panahong yon ay may sigbin na kursonada ako. Wala itong kinalaman kay Helen pero ginamit daw ni Helen ang pagkakataon para hawahan ako ng pagiging aswang. Oo, papadudot yung babae sa balon na lumaway sa akin ay si Helen, ang kasintahan ni Kuya Valdo. At ginawa niya yon dahil na rin sa hiling ni Mama. Pagkatapos ko namang marinig ang kwento ay muling dumilat si Aling Mila. Tapos ay pinainom niya ako ng pinaghalong langis ng niyog at dinikdik na dahon ng sambong. Pinunasan niya ang noo ko ng asin. Tapos ay pinaliguan niya ako sa likod ng bahay gamit ang tubig poso na may luya. Habang ginagawa niya ito ay paulit-ulit niyang binubulong, "Panginoon, ilayo mo siya." Matapos ang ritual ay pinatulog niya ako sa lumang kwarto. Doon ako unang nakatulog ng mahimbing matapos ang maraming gabing puro bangungot. Nang magising ako, pakiramdam ko ay may nawala sa katawan ko. Hindi bigat kundi anino, parang mas magaan. Mas malinaw ang paghinga ko. Hindi na rin ako nagpakita kina Mama at kay Kuya Valdo.
Lumipat na ako ng ibang tirahan kung saan ay hindi sila makatutunton. Oo, tinalikuran ko sina Mama at Kuya Valdo kasi hindi na sila ang pamilya ko. Dumating ang full moon at wala namang nangyari sa akin. Hindi na ako nag-transform bilang isang aswang. Sa ngayon, Papa Dudut, ay normal pa rin akong tao. Namumuhay akong kasama ng pamilyang tinatag ko. Samantala'y wala na akong komunikasyon kina Mama at kay Kuya Valdo at hindi ko na alam kung ano ang nangyayari sa pagiging aswang nila. Hindi na rin ako ginagambala noong Sigbin o ni Helen. Basta tahimik na ang buhay ko bagamat alerto pa rin ako sa aking paligid dahil hindi ko alam kung sino ang mga taong nakakasalamuha ko, ang tunay o isang aswang. Papa Dudut, hanggang dito na lamang po ang sulat ko at sana po ay mapili po ninyong itampok sa Papa Dudut Stories YouTube channel. Maraming salamat in advance. Lubos na gumagalang, Valen. Maraming salamat kay Valen sa lakas ng loob mo na i-share sa amin ang iyong kwentong nakakakilabot. Totoo man o hindi ang aswang ay marapat lamang na mag-ingat tayo sa ating paligid lalo na sa mga taong nakakasalamuhan natin. Dahil hindi natin alam kung ano nga ba ang totoong hangarin nila sa atin. Kung kabutihan ba natin o kapahamakan. Minsan kahit na kaanak o kapamilya natin ay maaaring magdala sa atin ng kapahamakan. Kaya palagi tayong magdalawang isip sa mga nakakaharap nating tao. Maging alerto, mapagmatyag at ugaliing magdasal sa Panginoon. Hindi masamang magduda sa kapwa, lalo na kung para naman po ito sa ikabubuti mo. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.